Nakaka-achy breaky heart po talaga ang aming Yes. difficult round, pero hindi po namin ito puwedeng hindi pag-usapan. Ito po si Alwin Ignacio, The Diva That You Love. Kasama ko ang aking kaibigang bonggang-bongga. Bless si Bongga! Ito po ang The Chrissy Show, ang taray na talakayang showbiz edition. Ilang araw na rin po ang nakalipas Mm. mula nung siya ay kinapanayam ni King of Talk, Boy Abunda, sa Fast Talk sa Channel 7 kung saan inamin na, Kinumpirma. kinumpirma ni comedy concert queen Ay de las Alas na ang malungkot at masakit na balita na ang 10 taong relasyon nila ng kanyang asawang si Gerald Sibayan Sibayan. ay wasak na. At ito ay nauwi na sa hiwalayan. Hindi na po namin uulitin kung paano nangyari ang hiwalayan dahil sigurado po naman kami na inyo pong napanood ang nasabing pangyayari. Mm. Ang gusto ko lang tanungin ngayon, kaibigan Glenn, sa mga inilahad na mga dahilan at mga ikunento ni Ai, ako personally, na saktan ako masyado dun sa portion na kinikwento niya yung tungkol sa pagpa-in vitro niya. Yung paano na she did her best, Yes, she oo. tried, pero nag-fail pa rin yung effort na yun. At Mm. talagang, during the course of the conversation, doon lang talaga siya nag-breakdown, di ba? Doon Yes. lang talaga siya napaiyak. Ang ako, parang it's so uncommon for Ai because sad to say again, we have witnessed her other Mm. separations dahil very, sabi niya nga sa interview, her life is an open book. Yes. At yung mga interviews niya tungkol sa hiwalayan niya, lagi talagang nag-iiyak siya in Mm. a major, major way. Ito talaga yung interview niya na parang sobrang dignified, di ba? Na Mm. sobrang control. So tingin mo, kaibigan, bakit dumating na siya sa puntong ganito? Because dahil na-experience siya na nga before yung maraming heartbreaks, 'di ba? So this time umiyak din naman siya pero kumbaga mas parang mas natatanggap niya na unti-unti, Mhm. 'di ba? Kasi at saka para sa akin kasi ang nakatawag naman ng pansin sa akin na actually pati kahit yung mga tao at even yung mga netizens, talagang yung way ng pakikipag-break ni Gerald Mm. Sibayan, 'di ba, na dinaan niya lang sa chat, Mhm. na ang sakit for Ai na bakit hindi mo man lang ako hinintay na makauwi ng Mhm. Amerika? 'Di ba, bakit through chat? At yung reason ni Gerald na yun na gusto niya na magkaanak at saka hindi na siya happy, parang after 10 years, 'di ba? Mhm. Parang gano'n lang yun Gano'n na kabilis, oo, parang saka yung sinabi ni Ai na, ah, kumbaga hindi lang pala yung natanong siya ni Kuya Boy about kung meron bang third party. Hindi niya na-prove or 'di ba? Pero bilang asawa, nararamdaman daw talaga 'yun, eh. may kutob siya. May instinct gano'n. At saka hindi kasi 'yun yung first time kung sakali na meron ngang third party. Dahil 2019 pa Oo, lang daw may nagkaroon discover na ng siya. kaya kaya si Ai nagkaroon ng trust issues kay Gerald since then. Hmm. Oo, 'di ba? Ako sa'kin naman yung desire ni Gerald Sibayan to have a biological child is something that we are not taking it against him. Talagang pong lahat ng lalaki na nag-asawa at nagpakasal, isa po talaga sa dream nila ay magkaroon ng sariling anak. Mm. I'm aware naman po talaga si Gerald from the very start when they got together and when they got married of the age difference at talagang syempre po ang babae talaga at a certain age nahihirapan na po talagang mag-conceive. Aware naman si Gerald doon. It's just that I think the desire to have a baby Yes, is really oo. so strong na talagang hindi ako nagsisiguro, pero isa yun talaga sa mga pangmalakasang mitya kung bakit
gusto niyang tapusin ang mga dapat tapusin. Kaya nga yun yung kauna-unahang dahilan 'di ba na sinabi niya na Mm. gusto niya magkaanak. And of course, hindi pa tapos 'tong issue na 'to. Kasi tiyak magkaka-divorce proceedings. Mm. Mabubuti nga na nasabi ni Ai na may prenup. Yes, oo. Maganda rin na walang kinasabi si Eileen na siya ay sinaktan physically or verbally. O hindi naman kasi daw talaga sila Oo, nag-aaway, na nagkakaroon ng mga matitinding discussions. discussions lang, hindi talagang away, 'di ba? Di ba? Oo. Kasi, ang maganda rin doon is that Gerald, in a way, is gentleman enough not to hurt her physically. Oo. Kasi Siguro kaya rin napagdaanan na rin ay yun oo. before eh. Siguro kaya rin medyo, mas natatanggap ni Ai kasi nga walang physical hurt o ganung bugbugan ang nangyari kumpara before, Oh, 'di ito, ba? ito observation lang to ng mga taong nagmamasid sa ganitong klaseng relasyon na mas matanda ang isang partner. Bakit daw, pag ang lalaki ang mas matanda at mas bata ang kapartner na babae, Mm. mas nagwo-work? At sinasay lang perfect examples ay ang nangyari kay Bossing Vic Mm. at kay Pauline Luna at of course kay Chis Escudero at kay Heart Evangelista. Evangelista. Sa tingin mo, Glenn, bakit nga ganun? Ako ang paniniwala ko naman Wala ka gender. wala sa gender o wala sa age gap. Oo. Oo, age difference yung yung pagiging successful pagtagumpay ng relasyon. Mhm. Nasa mga pa rin nasa magkarelasyon pa rin yun. Mhm. It just so happen na okay yung relationship ni Bossing with Pauline at saka si Hart with Senator Cheese, 'di ba? Ah, although marami pa rin namang nabalita before na na may mga hiwalayan din, 'di ba? Na hindi lang naman ito yung first nagkaroon ng age gap na hiwalayan. Ito nga kay Ai at saka kay Gerald, 'di ba? Mm. Pero ang kumbaga ang hinangaan ko lang kay Ai na hindi niya ika-cut o hindi niya babawiin yung green card Yes, yes, yes. dahil on process na yung green card ni Oo, di ni ba? Gerald. Ni Gerald. Parang kay Ai, ito na yung parang final gift niya for her Oo. ex-husband. At saka sabi niya parang tulong niya na lang daw kay Gerald para kumbaga makapagsimula din ng buhay niya doon sa Amerika, 'di Sa ba? tingin mo, mahal pa ni Aileen? Ano na? Mahal pa ni Aileen si Gerald? Parang. Oo Oo. naman, hindi mo rin naman iiyakan yung isang At wala namang pagmamahal na in overnight, na after a few days, wala kahit ka agad. kahit na sinabi na last month pa nung Oo. October pa sila naghiwalay, 'di ba? Hindi naman kumbaga yung tagal o nandun pa rin yung pagmamahal. Hindi naman agad nawawala yun eh. Kasi sinasabi, kalimutan mo na yan. Pero hindi mo makakalimutan yung tao. Mm. Makaka-move on ka, pero hindi mo makakalimutan yung tao. Para sa akin, yun na. Saka mas matagal pa talaga makalimutan ito kasi nga may mga proseso pa silang Yun nga pagdadaanan. nga. Yun nga yung divorce at kung ano-ano pa. Kumbaga magkakaroon pa rin sila ng Oo, communication. magkakaharap at Oo magkakaharap. Paghaharapin sila ng kanilang mga respective legal counsels para nga ayusin ang divorce because I think they got married in the US and the Philippines as well. Mm-mm. Baka yung sa Philippines, hindi na sila maaaring mag-file sila ng annulment doon sa US divorce. Diba? Kasi malaking usapin. Kasi iba ang higpit ng Iba yung, pagpapakasal dito oo. kaysa doon sa Amerika. Diba? Parang sa Amerika ata, basta ayos lahat ng papers, nagkasundo kayo, Mm-mm. madaling kumuha ng divorce. At saka may prenup naman, so wala masyadong pag-uusapang mga kaguluhan as far as properties and assets are concerned. Pero sana, ang wish ko lang, sana kumbaga, hindi man sila naging successful as husband and wife, maging magkaibigan pa rin sila. Para yung kumbaga, mas madali yung healing. Siguro pwede sila maging magkaibigan, pero hindi pa sa ngayon. Oo nga. Hindi agad-agad, lalo na nga. Lalo na kung totoo yung sinabing kung may third party, Oo, di diba? ba? At siyempre, marami nang iintriga. Bakit tinaon ni Gerald, ano importante doon sa petsang October 14, 14. at doon niya Mm-mm. ginawa yung
sabing hiwalayan. Mm. At totoo naman, katakataka talaga, bakit kailangan ng madaling araw makaka-receive si Ai Mm. ng ganung klaseng mensahe? Di ba parang, she does not deserve it. Mm. Lalo na nga't 10 taon naman kayong Mm. nagmahalan at 10 taon kayong nagsama bilang mag-asawa. Correct. So kami pa, we wish Miss Ai de Alas Alas to heal and yes, to love yourself more and again, maybe love again. Kaya, iniinanyahan po namin kayo lahat na mag-subscribe sa aming YouTube channel, sa Diaryo Tirada. At syempre pa, sundan ang aming palatuntunan sa aming Facebook pagina. Mapapanood po ang The Kitty Show tuwing Sabado at Linggo, alas 4 ng hapon, para nga hindi kayo may eskupan. Ito po si Alwood Ignacio, the Diva that you love. Kasama ko ang aking kaibigang Bonggang-Bongga. Glenn si Bongga! Ito po ang The Kitty Show, ang tarayan at talakayan Showbiz Edition. Happy Saturday po! Happy Sabado po! Salamat sa panonood. We love you!